Ayan, magandang araw po sa ating lahat at ngayong araw na to marami po tayong mga pag-uusapan pero isa po sa mga pinaka-importanting pag-uusapan po natin ngayong araw ay tungkol po sa mutual fund and stock market investing. So, napakagandang topic po ito na natutunan ko po dito po sa IMG. No? Kaya pag-uusapan na po natin at pakinggan po natin ng maigi para maintindihan po natin at makapag-start po tayong mag-invest po dito po sa mutual fund. So, through IMG, benefits po. Okay, so simulan na po natin. So ayan, so before po tayo magpatuloy, no, kailangan ma-introduce po natin sarili natin. So I'm Andres M. Ripalda and I'm a certified associate financial planner. And ngayon, I'm already full-time po sa IMG but before po ako nakapasok dito, I was a former public secondary school teacher in the Department of Education. Okay, so ngayon, I'm really full-time doing 11 years in this company. Okay, so I joined November 12, 2013 and again, I'm certified associate financial planner, licensed financial educator also, and one of the chief executive officer of IMG. Okay, so napakaganda po yung topic natin again and so bago po natin talakayin yung main topic natin, of course, we have to know first who we are, no? Ano po yung IMG? So IMG means International Marketing Group and we are one of the biggest and fastest growing financial services companies in the Philippines. And we assist people who want to help themselves achieve financial freedom. So kaya po kami nag-i-invite, nag-share po ng mga financial concept no, para matulungan po ang bawat Filipino para makapag-ipon at of course makapag-invest po ng tama through financial education. And of course, we have established partnerships with the biggest companies in the financial industry. So makikita natin yung ating main office nasa 9th floor Kingsworth Building 1, General Rosas Avenue, Makati City. And may mga branches din po tayo like sa World Center, mayroon din tayo sa Cebu, mayroon tayong IMG Tubigon, IMG Bukidnon, Tagbilaran, IMG Jinsan, IMG Davao, IMG CDO, Bacolod, Dubai, no, sa Europe. So meron tayong also ay in Singapore, Hong Kong, Macau, and we are worldwide. So actually right now, umabot po tayo ng 68 countries. So napakadami na po natin. And kaya mo, ngayon sobrang ganda po ng mga benefits na makukuha natin dito po sa IMG. Okay, and bakit po kami nag-invite? As I said, no, ngayon mayroon kaming global campaign for financial education. Ito yung rason kung bakit po kami patuloy na nag-i-invite to listen our financial literacy campaign. So ang goal po nito is to educate 30 million families by the year 2030. So good thing po dito sa IMG, we build community. So nagkaroon po kami ng financial education movement. So ang good thing ngayon, umabot po tayo ng 14,137,082 ang inabot po sa campaign po natin. And of course, itong campaign po natin, sinusuportahan po ito sa mga celebrities, no? Isa na po dito si of course, si Corina Sanchez ay yung ambassador natin, si Rapi Tulfo, so nandyan din pati si Brother Bo Sanchez, sumusuporta po sa ating financial education campaign no, because sila also naniniwala na ang financial education po talaga ay solusyon sa problema sa kahirapan ng mga Filipino, especially pagtanda. Okay, so why we teach financial education or bakit po kami nagtuturo ng financial literacy? So number one, reason is the role of money is changing. So you notice yung interest deposit before, napakataas pa yung interest. Pero if you look at ngayon, napakababa na lang, no? So dati nung 1976, almost 10% yung return and 1984, so more than 20% yung return. Pero ngayon, pababa ng pababa. Actually, right now,
below 1%. So nasa 0.125% na lang yung interest rate po sa bangko. So, second, lack of financial education. So si Rapi Tulfo, isa din po ito sa naniniwala na ang financial education talaga is kailangang ituro ng mga Filipino. So kaya po si Rapi Tulfo, nag-file po siya ng bill seeking to enhance financial literacy for OFW. So there was a survey po last 2018. The average Filipino has a financial quotient of 53%. So I was a teacher before and every time magbibigay po kami ng ratings, no? So pagka ang ratings na ibibigay namin is nasa 75%, ano yon, pasang-awa. Pero itong financial quotient natin, napaka baba po talaga. So kaya majority sa mga Filipino people is struggling financially. So ito yung survey na to, ginawa po ito sa Manila Bulletin, no? Ito sa Finyo survey sa Citibank last 2018. Third reason why it is financial literacy, because people live longer today. So, Filipino life expectancy last 2021, aabot po ng 69 yung men and 75 yung women. So, if you look at this number, napakatagal, no? Napakahaba po ng number po na to. So, ibig pong sabihin, kailangan po nating may sapat na preparation. So, uh, mayroon ditong retirement. So, a lot of retirees right now as again struggling financially. Nagkaroon po ng financial crisis, no? At saka healthcare crisis. Mayroon namang programs yung government natin, mayroong PhilHealth, mayroong SSS, GSIS at Pag-ibig, pero alam natin na ang process po sa programs po na to are very limited, di ba? PhilHealth nga right now, so talagang binawasan po yung budget. So kaya kailangan mayroon tayong preparation para hindi tayong magkaroon ng retirement at saka healthcare crisis. Number four, high cost of living. So, patuloy na pag-increase ng prices of commodities po natin, yung presyo ng mga bilihin patuloy na tumataas. That's why people are having difficulty in saving money for their future needs. Kung may mga emergency po na dumating, so walang ibang option kundi mangutang. So, ang inflation din po natin ngayon napakataas na. So, isa to sa mga hindi po natin mapipigilan, di ba? Napakataas na po yung inflation ngayon and patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin kaya nahihirapan ang bawat Filipino. Okay? Sabi nga po ni Robert Kiyosaki, meron siyang sinulat na libro. Sabi nga po niya, money without financial intelligence is money soon gone. 'Di ba? Mawawala at mawawala yung pera natin kung wala po tayong kaalaman sa financial. Okay, so that's the reason why uh, we at IMG, we continue to share and educate people in terms of financial education. So in terms of income, there are two types. Mayroon tayong tinatawag po na active income. So itong income na to, income from your direct labor. So ikaw yung nagtatrabaho para magkapera. So yun po yung active. So you have a job, you have also salary. And yung doctor, mayroon silang patient, mayroon silang income. Lawyer, mayroon silang client, walang may income. Kung walang client, wala ding income si lawyer. And of course, OFW and seafarer, they rely on their contract. Pag mawala ng kontrata, so wala na, OS Pilipinas, walang income. Agent also in their commission. So active income. Ikaw ang nagtatrabaho para sa pera. Pangalawang source of income is yung passive income. So itong income na to, income from like investments or interest income from investments like mutual funds, stocks, bonds, long-term healthcare. So it's like the picture below. You notice, nakahiga lang pero mayroon pa rin siyang pera. So pera, money is working, di ba? Pangalawa is royalty income from business. So, yung mga negosyante, mayroon silang income from their businesses. And of course, rentals income. So, yan po ang nagbibigay ng passive income. So, dito sa income na to, income keeps coming even if you're not working. So, you stop working, your income continues. So, paano tayo magkaroon ng income dyan? Of course, we have to learn how to save, how to invest properly. So, do not work hard for money.
let your money work for you. Maganda pag ang pera nagtatrabaho. That's the reason why we need to learn the basic of stock market and mutual funds investing. Kailangan yung pera natin mapalago po talaga. Pero kailangan makapag-build up po tayo ng long-term investment. So, to build long-term investment, first, you have to understand how money works. Kailangan maintindihan natin yung pera pwede magtrabaho. But the question is, how do we make money work for us? So, the rule of sovereignty, it was discovered by Albert Einstein, the power of compounding interest. So let us understand first. So dividing the number 72 by the interest rate of your savings and investments will give the estimated number of years it will take for your money to double. So madaling salita, if you open a savings account in the bank, like say like you have 10,000 peso, kailan magdudoble ang pera? So meaning, if you have to compute 72, divide natin ang 1% sa 72, so malalaman natin ilang years magdodouble yung pera. So 72 divide 1 is equal to 72 years. Ibig sabihin, ang 10,000 pesos mo dito, nagiging 20,000 siya 72 years after. Pero ang tanong, mag, napakatagal, di ba? Buhay pa kaya tayo niyan? So kung ang edad natin nasa 30 years old tayo, so 72 years after, 102 years old na po tayo niyan, di ba? So siguro 6 feet below the ground na po tayo niyan. Kaya we have to find an investment vehicle na kung saan magbibigay po sa atin ng mas higher ang return para ang pera mabilis siyang magtrabaho para sa atin. Halimbawa, nakahanap ka, tingnan natin, sabihin natin, na pinuntahan mo si bank at bank is very generous to you. So let's say binigyan ka ng 4%. Siguro ito yung naka-time deposit or 5 years naka-deposit yung pera mo bago mo siya ma-withdraw or 10 years. So, mga ganyan. Kasi binigyan ka ng 4%. So, ilang years magdo-double ang pera mo? So, let's compute. Again, 72 divide 4 is equal to 18. So, money doubles every 18 years. So, meaning, kung 29 years old ka ngayon at mayroon kang 100,000, pag edad mo dito ng 47, 400, 200,000 ang pera mo. Pag edad mo ng 65, nagiging 400,000. So yan po yung inabot sa pera mo sa 4%. So medyo mabagal magtrabaho sa pera, di ba? Kasi maliit yung 100,000. So ang 100,000 peso mo nilagay sa bank, of course, i-reinvest po nila yan, di ba? Mayroon kasi silang alam na nagbibigay ng masaya ang return. Kasi dito nila na-invest, na-reinvest ang pera mo sa 8%. Kung sa 8% na-invest, so 72 by 8 is equal to 9. Ibig sabihin, 9 years after, magdo-double yung pera. So the same amount, the same age, so hindi 9 years old. So pag edad mo dito ng 65, umabot po siya na dito ng 1.6 million. Pero, of course, mayroon pang alam si bank dito na masaya ang return dito sa 12%. So, sa 12%, let's compute. So, 72 divide 12 is equal to 6. Meaning, every 6 years dito, magdodouble yung pera mo. So, kaya mas mabilis po dito. Kung tingnan mo siya, start ka ng 29 years old, 100,000 yung pera mo. Ang pera, pagdating mo ng 65, mabot siya dito ng 6.4 million. Kaya kung if you analyze this number, saan ba dito mas mabilis magtrabaho yung pera? Siyempre dito sa 12% kasi ang pera mo, pag edad mo dito ng 65, mabot po siya ng 6.4 million. Every 6 years po siya magdodoble. 'Di ba? So ngayon, balikan natin, kung dito ka nag-invest sa bank, ang bank, i-transfer nila yung pera dito sa 12% or sa 8%. So ngayon, pag edad mo dito ng 65, balikan mo si bank, i-withdraw mo yung 400,000 dito. Si bank naman, i-withdraw din ni bank dito yung 400,000 kasi nilipat nila dito sa 12%. So ngayon, i-withdraw ni bank dito yung 400,000 at ibibigay na sa iyo. So kaya ngayon, ang question, magkano ang naiwan? So naiwan po dito yung 6 million. So yung 6 million na yan, pira mo yan. Kaso lang, si bank na po yung nagmamanis ng pera. Kaya itong 6 million po na to is, yan ang tawag po niyan is cost of financial ignorance. And ang 6 million po na yan, galing yan sa isang depositor or galing sa iyo. 'Di ba? Pero ang tanong, how many depositor ngayon or how many people do you know na depositor lang in the bank? So napakadami. That's why bank is one of the best business in the financial industry. 'Di ba? So ngayon, kailangan mo maghanap ng vehicle
nagbibigay ng mas higher ang return. So paano yan? So walang nagtuturo sa atin, di ba? So that's the reason why you need to be part of IMG para maturuan ka kung saan mo makikita. So ang IMG, tagapagturo. So nag-educate po tayo kung saan po natin dapat ma-reinvest or malagay, ma-invest yung pera natin at kung saan makakanap yung 12%. So mamaya pag-uusapan natin yan sa next na slide natin. Okay, so maraming gustong magkaroon ng or magiging millionaire. Tama po ba? Napakadami. So let's say sabihin natin, magkano po ba yung goal mo? Let's say ang goal mo 6 million. So ngayon, ang question is, how do you want to make 6 million? Magtrabaho ba? Ikaw yung magtrabaho or ang pera ang magtatrabaho? 'Di ba? Let's say ikaw yung nagtatrabaho, you work for 6 million. So ilang years ka dapat magtrabaho to make 6 million? So pagpalagay lang natin, for example, you earn 200,000 per year. So para maging 6 million yan, you need to work 30 years to make 6 million. 'Di ba? Napakatagal. Ibig sabihin, yung 200,000 mo, hindi mo talaga ginasto. So naubos yan ah kung ginastos mo, so mayroon kang 6 million pero resibo, di ba? Pero kung hindi mo siya ginastos, 30 years from now, 6 million yung pera. So pangalawang option, money work to make 6 million. So siyempre, kailangan mo ng pera to make money, di ba? Money, you need money to make money. So ngayon, kasi mayroon kang 100,000 at nalaman mo kung saan ang 12% makikita. So, na-invest mo sa 12% yung 100,000 peso mo. So, mayroon kang 6.4 million after 36 years. 'Di ba? Tulog ka for 36 years pero mayroon kang 6.4 million. Kaya pera ang nagtatrabaho. Pero ang question dito, mayroon ka bang 100,000 in your pocket? Diba? Kung wala kang 100,000 in your pocket right now, hindi ka makapag-invest. Pero may mga options po tayo. Kumbaga may mga paraan po tayo. So siguro, kaya mo siguro mag-ipon ng 33 or 34 pesos araw-araw. So kung iraraw-araw mo siya, so meron kang 1,000 na savings per month. So let's say, nakapag-attend ka ngayon at nakapag-invest ka dito sa 12%. 'Di ba? So, 1,000 per month, ininvest mo sa 12%, ginawa mo siya every month for 36 years, ang result niyan, mayroon ka pa ring 6 million. So, isa to sa mga paraan natin para makapag-invest po tayo. So, meaning, hindi mo kailangan ng malaking amount para makapag-invest ka at magiging successful financially in the future. So, ano bang gusto mo? Ikaw ang magtatrabaho o ang pera yung magtatrabaho? Sa panahon natin ngayon, dalawa lang po talaga in terms of money. Ikaw ang magtatrabaho to make money or ang pera ang magtatrabaho to make money. So kung wala kang pera ngayon, anong gagawin? Kailangan mong matuto mag-ipon so you can invest dahan-dahan, paliit lang, pakunti-kunti, then darating yung time, eventually lumalaki yung pera mo. Okay, so ngayon, nakikita natin si bank at saka si mutual funds. So kung ikaw itong nasa gitna, anong gagawin mo? Saan ka pupunta? Dati, ang alam ko is bank. Wala akong alam po kung ano yung mutual fund. So kaya, kung ako to dati, considering na wala pa akong alam, so dito talaga, ilagay kong pera ko sa bank. So ang tawag lang dito sa pera natin, savings account. So nagpunta tayo dyan as depositor, nag-open ng savings account. So ngayon, anong gagawin ni bank sa pera natin? Siyempre, i-reinvest po nila dito sa government securities like treasury bills, treasury notes. Ni-reinvest din nila sa mga commercial papers like corporate bonds, pinapautang nila. Nag-invest din sila sa stocks and equities and also may retail loans din sila and real estate. So ngayon, magkano ang interest rate na kikitain ni bank dito? So 12%. So dyan po sila kikita ng 12%. So dito sa stocks and equities, kasama dyan yung Philippine Stocks Exchange, yung mga publicly listed companies. Pero kung dito ka naman sa lumapit o pumunta sa mutual funds, so ang pera, ang tawag dito sa pera mo is investment. So, nagpunta ka dyan, nag-invest, so you are a shareholder. So, ibig sabihin, part owner ka of the company. So, ngayon, anong gagawin di mo mutual fund sa pera mo?
ilipat din nila dito sa tatlo, sa government securities, commercial papers, stocks, and equities. And of course, kikita din sila dyan ng 12%. So ngayon, as a shareholder, magkano ang return po nila? Dito sa bank, ang ibabalik ni bank sa'yo is nasa less than 1%. Diba? Napakaliit. Laki ng kinita nila pero babalik nila is less than 1%. Pero dito po sa mutual fund, ang return po nila is nasa 12% kasi yun ang kinikita ni mutual fund sa mga investment po dito. So dina-diversify po nila. No, kaya ngayon nalaman mo na so saan ka pupunta. Syempre, dito na po ako pumunta sa mutual fund. Ah, hindi ako nag-invest sa bank kasi ang liit pero syempre yung mga emergency fund po natin, yung mga gamitin natin araw-araw, dito din natin nilagay sa bank. Pero pagdating po ng investment, kailangan long term so mas maganda sa mutual fund. Okay? So sa pag-i-invest, you need to have a goal. So, kailangan mayroon kang target. So, 3 years or 5 years, 10 years, 20 years ba, 30 years. Let's say, sabihin natin na investment mo for your retirement and wala ka namang perang malaki para makapag-invest din malaki. So, sabihin lang natin, 1,000 lang yung kaya mong ma-invest every month. 'Di ba? 1,000 kapag ginawa mo siya every month at dito mo siya na-invest sa 12%, kasi ginawa mo siya for 35 years. Or sabihin lang natin 30 years kasi ang edad mo ngayon nasa 30 ka na. So sa 12% mo siya na-invest, 3 million yung pera mo, 'di ba? Malaki siya. So ngayon, kung isa kang OFW, kaya mo siguro mag-invest 5,000 or kaya mo siguro mag-invest ng 10,000 or 20,000. Sabihin lang natin, nakapag-invest ka 5,000 for your kids' college education para may anak ka, di ba? Magpaaralin mo siya or magnegosyo ka ba? Sabihin na lang natin, 10 years ka nag-invest. So, dito mo siya na-invest sa 12%. So, that 5,000 monthly na invest mo sa 12%, aabot siya ng 1.1 million. Itong pera na to, pwede mo na siyang i-withdraw pang bayad ng tuition fee or pang kapital ng negosyo mo. Diba? So, mas malaki ang pera ma-invest, mas malaki din yung return at mas mabilis. Pero kailangan po nating ah mag-careful sa pag-invest because right now, ang daming mga scams o ang daming mga nag-offer sa atin na mga like double your money. Pero, ang good thing lang natin dito sa IMG since we are educating about financial education or nagtuturo tayo ng financial education, hindi lang po tayo basta investor ordinary. So, we are investor na educated. So, that's the reason why we need to have a goal and target, may purpose po tayo kung mag invest po tayo. Of course, sa pag invest mayroon tayong rest, pero yung rest, actually, mawawala yan kung educated tayo. Okay, so mayroong data, actually, ito yung record ng sa Philippine Stocks Index. So makikita natin, if you notice, so ang market, hindi po, tawag niyan, ah fluctuating, 'di ba? Mayroong up, mayroong down. So, ito yung performance ng Philippine Stocks Exchange. So every time mayroong crisis sa Pilipinas, no? Kagaya po dito like 1986, may people power panahon po ni Marcos Sr. So napakababa, 'di ba? Ang index dito napakaliit. Pero para po siyang ultrasan ng tao, pataas, pababa, ganyan po yung performance ng market. So every time may crisis, bababa yung economy. But if you notice here, ito, di ba, mayroong Asian crisis, bumaba siya. Mayroon na namang Insa Revolution 2, di ba, sobrang baba ng market. Pero if you look at the orange arrow, so you notice here, pataas ng pataas yung market. So di ba, if you notice, you have to learn the strategy. So we call it buy and hold strategy or piso cost averaging. Bili ka lang ngayon, bili ka lang ng bili, then since long term siya, pataas at gaining po talaga yung pag-i-invest. Kaya think long term. Huwag po tayo mag-invest or mag-isip na mag-invest ka ngayon, i-withdrawin mo bukas. So, good thing is if long term, so you will become successful. So, paano ba kikita sa mutual fund? So, actually, mayroon tayong senaryo. No? So, may senaryo po tayo dyan. Eto.
Scenario 1, the price of stocks rises. So ganito yung scenario mula po dito, pataas po yung performance ng market. So second scenario, the price of stocks drops and gains back. So ito yung graph. Ito yung graph. So mula po dito, bubaba siya and then nakabalik siya sa kanyang original, di ba? And then scenario number 3, the price of stocks drops and rises slowly. So you notice here, mula po dito, bumagsak and then hindi siya nakabalik sa original. So try to check alin or anong scenario ang maganda. So balikan natin yung scenario number 1. Paano ka kikita dito sa mutual fund? So let's say first month, or let's say, mayroon kang 1,000 pesos monthly savings. Nilagay mo sa mutual fund. Ganito yung scenario. Sa first month, tag 10 peso per share yung mutual fund. Kasi pag nag-invest ka ng mutual fund, price per share yung bili mo. Kasi corporation yan. So yung opening, 10 peso per share. So yung 1,000 peso mo divided by 10 peso, so ang nabili mong shares is 100. So sa second month, nagiging 12. So nakabili ka ng 83.33 and then goes up, di ba? 14 per share, 1,000 divided 14 is 71.43. Then 16, so nakabili ka ng 62.5. Then nagiging 18 yung price, so pataas ng pataas hanggat sa 6 months. Pag dating ng 6 months, 20 peso per share. So, accumulations of shares po niyan. So, i-add lang natin. So, yung total shares po dito na nabili, nakabili ka ng 422.81. So, ang last price is 20. So, sa mutual fund, kapag i-withdraw mo yung pera mo, base po tayo sa current price. Yung current price po dito is 20 peso. So, 20 peso times 422.81, ang total value niyan is 8,456.20. So ngayon, ang total na contribute po natin, 1,000 per month for 6 months, so that's 6,000. So magkano ang difference? So yung gain after 6 months is 2,456. Yun po yung profit natin after 6 months na nag-invest tayo kung ganito yung scenario. Pataas siya, increasing yung price ng stock market. In scenario number 2, the price of stock drops and gains back. The same amount, 1,000 pesos. Sa first month, yung opening dyan, 10 peso pa rin. So 100 shares po yung nabili. Pero hindi maganda yung economy. Bumaba siya. So naging 7 na lang per share sa second month. So 1,000 divided by 7, so 142.90. And nagiging 5 peso pa yung price per share. So nakabili ng 200 shares sa 5 peso per share. Sa fourth month, 1,000 nagiging 6 peso, nakabili ng 166 per share, 166.70 shares, and sa fifth month, nagiging 7 na naman siya, nakabili ng 142 shares. At ang last price dito, pagka 6 months, nakabalik siya sa 10 peso. So ngayon, 100 shares din yung nabili kasi ang 1,000 divided by 10 is 100. So accumulations of shares again, yung total shares po na nabili niyan for 6 months is 852.50. And again, ang current price is 10 peso. So ngayon, yun po yung last price. So benta mo siya or kunin mo yung value. So multiply it. So 100 or 852.50 times 10. So nasa 8,525 yung pera. So, yung total value. At ang na-contribute or yung total contribution for 6 months again is 6,000. So, your profit or gain after 6 months, mayroon kang 2,525. So, ganito, kumikita ka pa rin kahit hindi maganda ang takbo sa economy. So, ganyan po sa mutual fund, walang talo. Diba? Mayroon ka pa rin profit niyan. Sa last scenario, the price of stocks drops and rises slowly. So if you notice, napaka worse yung economy po dito, no? Parang ngayon, 'di ba? Or parang during pandemic time. So ngayon, again, yung pera is 1,000 monthly savings. So sa first month na nag-invest ka sa mutual fund, 10 peso per share, nakabili ka ng 100 shares. Ngayon, bagsak yung economy kasi may pandemic, 'di ba? So, ganito, nagiging 4 peso per share, pero invest ka pa rin. So, nakabili ka ng 250 shares. And then,
pagka third month na bumagsak pa siya ng 2 pesos, so nakabili ka ng 500. So 1,000 divided by 2 is 500. Again, and then pagka fourth month, nagiging 1 peso na lang siya. So 1,000 shares yung nabili. Tumaas siya ng 2 pagka fifth month, so nakabili ng 500 shares. And then last month na nag-invest ka dito is 5 peso per share. So 1,000 divided by 5 is 200. So again, i-add natin lahat po ng mga shares po na yan. So yung total shares, nakabili ka dito ng 2,550. O, di ba? Magkano yung current price dito is nasa 5 peso, di ba? Pero, yun po yung last price. So, just multiply it to the total share. So, 2,550 times 5. So, ang total value nasa 12,750. So, yun po yung pera na equivalent sa 2,550 shares. So, ang capital dito or total contribution was 6,000 kasi 1,000 pesos for 6 months. So, yung difference or yung gain or total gain after 6 months, meron kang 6,000 uh, 6,750 o 'di ba? Mas malaki-laki yung kita natin dito. So, kahit worse po yung economy natin, pero mas malaki yung kita, 'di ba? So, kaya balikan natin yung tanong kanina, alin po sa senaryo ang maganda? Scenario 1, scenario 2, or scenario 3. So actually, lahat po ng scenario maganda kasi wala naman po tayong talo kasi kumikita tayo bawat scenario. Pero ang pinakabagandang scenario ngayon is nasa scenario number 3 kasi mas malaki ang kikitain. So if you notice, hindi maganda yung takbo ng economy pero mas malaki yung kikitain. So ngayon, ang tanong, ano bang scenario mayroon tayo ngayon sa Philippines? Diba? Nasa scenario 3 tayo. Kaya mas maganda kung ngayon ka makapag-invest and makapag-start kahit pa kunti-kunti lang kasi mas mababa yung price per share, mas maraming shares mabili mo kasi mura siya. Kailan ba mas maganda bumili ng asset o bibili ng stocks? Mas maganda bumili sa mura compare sa mahal. 'Di ba? Kasi pag mura, marami kang shares na mabibili. Okay, so ganito po yung workflow sa mutual fund. Okay, so again, mutual fund is a pooled money from different investors. So aggressive in capital growth, money general invested in blue chips companies listed in the Philippine Stocks Exchange or PSA. Ito yung workflow. So if this is you, ikaw this is the investor pulls money with fund house. Dito mapupunta, pooled money na siya. So marami nag-invest. May nag-invest 1,000 peso, may nag-invest dyan 10,000, mayroong 500, may nag-invest ng 20 peso, 'di ba? Sa mutual fund. So ngayon, si fund house, si investor ilagay sa pera ang pera niya sa fund house. So, ang fund house mag-appoints po siya ng mga fund manager. So, mayroong fund manager na magda-diversify dito po sa tinatawag nating stock market. Ito siya. So, kasama dyan si Jollibee, si BPI, no? Yung 7-Eleven, mayroon din ditong SM, Ayala, BPI, mga bangko. So, si fund manager invest in securities like stocks, bonds, and invest din siya sa gold, no? So, marami siyang nilalagyan sa pera kasi siya po yung professional uh, investor na siya po yung tutulong sa mga investor to pool their money, di ba? Or to invest their money in state securities. Then, of course, it will generate returns at ng return will pass back to the investors. Kung investor ka, ikaw yung kikita, di ba? So, makinabang ka kapag ka investor ka. So, mas malaki ang return. Pero kung doon ka sa bank, ganito yung nangyayari. Kung sa bangko ka nag-invest, si bangko is also investor. The same workflow. So, gaya lang, ang return dito mapupunta sa bank, hindi sa'yo kasi you are just a depositor. Kaya advantage po sa'yo kung mayroon kang knowledge about investment, especially in mutual funds. So, if you become part of IMG again, magpa-member ka. So, itong information na to is available to you and of course, you can execute. Okay? So, ito yung news no from eto last sa Philippine Daily Inquirer po ito last 2018, July 3. So, SSS invest 3 billion in mutual funds. So, nakinabang na din po si SSS. No, ano yung mutual fund company na nilagyan ni SSS? So, actually, three local companies or mutual funds, doon po sila nag-invest.
So, ito siya. Dito sila nag-invest sa PhilEquity, di ba? If nakikita natin, nag-invest sila dito sa PhilEquity Fund Inc. So, nag-invest din sila sa Philippine Stocks Exchange Corp, di ba? So, it was managed by BPI Investment and of course, Sun Life of Canada. So, pero, uh, kung nakita natin si SSS nag-invest in mutual funds, so they can invest in mutual funds. So, ibig sabihin, naniniwala or they also knowledgeable in terms of mutual funds. Ang good thing lang, sa mutual fund, no, pwede tayo makapag-invest kahit konti lang. Kung ang retirement mo, doon mo nirelay sa SSS, okay naman. Pero mas nakinabang dyan si SSS. So, kung nag-invest si SSS sa mutual funds, why not you? 'Di ba? Kailangan mo lang magkaroon ng access. So, ano po ba yung mga benefits po kung mag-invest ka sa mutual funds? So, first, mayroon kang professional management. So, kahit wala kang alam, hindi ka knowledgeable in terms of investment, so mayroon kang professional fund manager na tutulungan ka, siya yung magmamanage ng funds mo. And another benefit, potentially higher ang return sa mutual funds. So mas malaki siya. So yung 12% average dyan po natin makikita, di ba? And of course, low capital requirement. Hindi mo kailangan ng malaking amount, no? Even mayroon kang 1,000 peso, pwede ka na makapag-invest in mutual funds. And of course, instant diversification. Hindi lang po siya nilagay sa isang company, kundi ah, maraming company ang nilalagyan sa pera mo. So mamaya makikita natin. And of course, safety and transparency. Especially if you become part of IMG, so mayroon tayong portal at makikita natin lahat ng mga transactions. At ito yung pinakamaganda, tax exempt. Walang tax na ikakalta sa pera mo sa mutual fund. Hindi po kagaya ng bangko, no? Kaya dati, meron akong account sa bangko, hindi ko na nilalagyan. So, dahan-dahan kinuha nila, nauubos sa tax yung pera ko, and ano talaga, nakikita ko na lang na wala na pala akong funds doon. 'Di ba? Kaya, napakadaming advantage or benefits na makuha natin kapag sa mutual fund ka mag-invest. So ngayon, if you become part of IMG, so IMG kasi is a membership platform tayo. So mayroon tayong exclusive benefits. So if you become part of IMG, benefit number 30, so you can invest in BPI Wealth, invest mo tayo sa Soldivo, sa Atram, Philiquities, Sun Life. Ito yung mga access ng mga providers natin. Ang IMG does not sell mutual funds. Kasama lang po yan sa mga benefit na makukuha mo sa IMG. So, ang good thing, mayroon tayong free investment seminars na kinakandak, no? Ang gagawin mo lang is to attend. Wala kang babayaran sa mga trainings. And of course, zero sales load po, forever tayo. So, kung IMG member ka, walang charges or hindi kikita si agent sa'yo. 'Di ba? Walang interest, walang sales load or entry fee. Okay? So, ang good thing, if you become part of IMG, pwede ka nang makapag-invest po dito sa Soldibo mutual funds natin ng 1,000 peso. Ang good thing pa, pwede ka makakapag-add sa minimum after ka na maging member, pwede ka na makapag-top up dyan, even 20 peso. Okay? So, ito yung mutual fund provider natin, Soldivo Strategic Growth Fund. So, yan po ang pwede tayo makapag-invest kaagad. And saan mapupunta yung pera natin sa Soldivo Strategic Growth Fund? So dito po sa mga top 10 holdings. Sa SM, sa Ayala, di ba? Ayala Land, Ayala Corporation. So may mga percentage po dyan. Kaya instant yung diversification natin. Di ba? May BDO Unibank, mayroon din Jollibee Food Corporation, Metro Pacific Investment, and Blomberry Resort Corporation. Di ba? Napakadami niyan and may mga percentage dyan na ang 1,000 peso mo, 14% mapupunta sa SM Investment. Ganyan po siya. Good thing, no? Kapag ka-IMG member ka, automatic meron kang 1,000 po na pwede mo mag-invest dito sa Soldivo and pwede ka mag-top up ng 5 pesos. 500 peso. Pero ang good thing po ngayon, yun po ang pinakamura o pinakababa. Dati kasi 5,000 peso yung initial pero ang additional is 1,000. So ngayon, 1,000 na lang ang initial and then 500 po yung ating top up.
Pero ngayon, again, kung IMG member ka, dito sa Soldivo, even 20 peso, pwede ka makapag-top up. Diba? So maraming advantage. So, ito yung sample po, no? Sa mga kasamahan namin, nakapag-invest po siya. Diba? Mayroon ditong transaction date, kung kailan na-transact, mayroon din tayong amount, mayroon din ditong booking date, mayroon ditong NAV. Ang NAV is net asset value. Diba? So every time mag-invest dito, mayroong transaction date at mayroon din ditong booking date kung kailan siya nabubook. And mayroon din ditong shares na nabibili. So actually, mag-accumulate lang po yung shares dyan. Diba? So, parami ng parami yung shares na mabibili natin kung regular din tayo na nag-i-invest. Diba? If you look at this one, uh, you can invest, wala pong exact amount, pwede ka makapag-invest ng 1,000, pwede ka rin makapag-invest ng malaki, di ba? So every time mag-invest ka, mayroon ditong equivalent na NAV, so net asset value or yung price per share. So mayroong equivalent din na shares dyan. Di ba? Ang good thing lang, even 20 peso, pwede kang mag-invest. Di ba? Wala siyang amount or total premium, exact amount na pwede mo ma-invest. So mag-accumulate lang po yan. Na kung magkano na po yung na-shares na mabili niyan, so you can check kasi may portal ka dito po sa IMG. Okay? So ganyan po kaganda dito. Okay, so ngayon, let's say pag-usapan natin yung Jollibee, 'di ba? Ang Jollibee is actually pwede ka mag-invest, mayroon tayong option. So either mag-direct stocks ka through my trade, so benefit number 32 natin. So, pwede kang mag-invest dito sa Jollibee kung knowledgeable ka sa trading. So, may trade yung ating online stock trading platform, di ba? Mayroon tayong libreng investment guidance, analysis, and updates. Another option po natin is uh, uh, either sa trading. So, another ways is to invest. Number one, become a franchisee and invest more or less 50 million to open one branch. Isang branch, makapag-open ka. Kung mayroon kang 50 million. Pero ang question, mayroon ba tayo niyan? Another option dyan para makapag-invest ka sa Jollibee, become a shareholder in stock market or mutual fund. So you only need 1,000 minimum for initial investment. So that's 33 or 34 pesos every day. Diba? So, pwedeng um, dito ka sa mutual fund or pwede kang dito mag-franchise. Depende sa kung magkano yung budget mo. Okay, so ang question, how much do you have right now? Diba? Tingnan mo yung performance ng Jollibee to 2013. Ang 2013, tag 100 per share sila. 2016, magkano? 250 per share na sila. Pagka February of 2018, 283 per share sila. So, noong 2018, kung nakapag-invest ka ng 100,000 noong 2013 sa halagang 100 peso per share, meron ka ng 283,000 pag 2018. 'Di ba? Ngayon, alam nyo magkano na yung per share ngayon sa Jollibee? That's more than 283. 'Di ba? Imagine, mas lalong lumaki yung investment. So kaya bidang-bida silang mga shareholders. Ikaw na lang ang hindi. So kaya kailangan mag-decide ka and magpa-guide ka. So all you need to do is to be part of IMG. So you will be guided at magkaroon ka ng access dito sa dalawang paraan para makapag-invest ka sa Jollibee. Okay, so how to start? So pwede kang magiging member, so become a lifetime IMG member for only 6,000 pesos. So Philippine code yan, pero pagka nasa ibang bansa ka, that's more than 6,000. So international membership, depende kung anong country ka, that's more than 6,000. Pero itong 6,000, dito lang yan sa local, sa Philippines. Okay, so mayroon din tayong card niyan, so membership ID natin. So, to prove that you are member of IMG. Okay? And of course, mayroon kang IMG portal. So makikita natin dyan, ito yung sample ng aking portal. Kita natin dyan silang Rapid Tulfo, si Corina Sanchez, di ba? Makikita natin yung pangalan natin, di ba? And of course, you can also uh, check your mayroon kang dashboard po below your portal. So, makita natin yung mga benefits po natin dyan. Mayroon Soldivo, mayroon tayong Fidelity, no? If you notice here,
kapag IMG member ka, mayroon ka ng 50,000 na life insurance kapag IMG member ka. Maliban po sa investment mo dito sa Soldivo, so pag join mo sa IMG, mayroon ka ng 1,000 dito na investment, initial, then meron ka pang insurance dito na 100,000 sa Manila Bankers Assurance. 100,000 pero yung akin dyan is 300 because I am one of the CEO. Diba? Pero pag nakaka-join mo pa lang sa IMG, 100,000 yung free dito. So, wala ka ng ibang babayaran. Nag-join ka lang. So, automatically, mayroon kang 100,000 na insurance personal accident. Mayroon din ditong libreng eyeglasses frame. So, mayroon din yung vision care kung saan pwede kang mag-avail. So, dalawang frames po yung available natin kada taon. So, napakaganda po yung benefit po na yan. And, uh, EPSI Max, no, pwede rin tayong mag-create ng sariling corporation. And may Nuracas tayo. As a member of IMG also, libre yung consultation natin sa doktor dito sa Kaiser Medical Center. At kung magpa-laboratory din tayo niyan, mayroon din tayong libre na or discount na 20%. Not only you, but also your family, including po sila. Kung may mga planning ka na magbibili ng car, mayroon tayong auto program. So mag-join ka ng IMG. So mayroon kang benefit, no? So napakaganda at napakadami pong benefit natin as a member. Okay, so if you notice again, paramihin lang natin yung ating shares. So dito tayo sa Soldivo. So if you increase, di ba? Pagka tumaas yung value niya, so lumalaki na din yung pera mo, no? So ganyan po, tuloy-tuloy lang na mag-invest, darating yung time na dadami yung shares na mabibili mo sa mutual fund. Okay, so become an IMG member to access all the benefits. So kailangan lang po natin is yung contact details mo para sa online application. So, kailangan natin complete name, last name, first name, middle name, email address na active. No? Kailangan natin dyan, birth date, contact number, civil status, then complete address, at saka beneficiary. So, yan po yung kailangan natin para makapag-online po tayo ng members. Pwede tayo mag-DIY, meaning ikaw na mismo mag-fill up ng application form. So, bigyan lang kita ng link. And ito yung mga accredited banks natin. So, ang account name natin is IMG or International Marketing Group. May BDO tayo. Mag-deposit ka lang dyan. Yung deposit slip, i-upload natin. And mayroon tayong Metrobank, may BPI, may Union Bank, PNB, no? Mayroon tayong Land Bank, RCBC, and pwede rin tayo ah, bayad sa Palawan, no? So, Palawan is wala na, hindi na kailangan i-upload yung payment. Yun po yung mga bank account natin, pero pwede rin tayong magbayad or gagamit tayo ng mga debit card or credit card. So, nakadepende kung ano yung accessible or convenient sa'yo. Okay, so, alright. So, sino po ba yung mga members ng IMG? So, eto yung mga member natin. May mga uniform personnel tayo, no? May mga police po tayo, may mga sundalo. So, ito pala yung mga Philippine Army na nakausap ko tungkol po sa financial education and sila po yung mga natulungan natin. So, in-educate din natin because a lot of uniform personnel also na napunta sa mga maling investment. So, that's why we continue to share to educate people. And may mga teachers din po tayo, mga kasamahan ko din guro, no? In-educate din natin, pinuntahan din natin sila para makapag-save at makapag-invest. And may mga OFWs and seafarers din po tayo. So ito yung event po namin po sa Dubai, no? So from all walks of life, no? Na gustong mag-invest. Okay, so may natutunan po ba tayo ngayon? So, ito, ibigay ko tong quote po ni Bill Gates po sa inyo. So, ito yung co-founder of Microsoft Corporation, si Bill Gates. Sabi po niya, if you are born poor, it's not your mistake. But if you die poor, it's your mistake. Tama? So, do you agree with this? Actually, I agree po talaga po niyan because, of course, marami naman po tayong opportunity na pwedeng ma-change yung buhay natin. So, kung wala po tayong gagawin, magre-retire po tayo ng mahirap, 'di ba? Walang magbabago sa financial situation natin.
Pero if you learn how to save and invest properly, so through IMG, no, pwede kang mag-join sa company na to, sa IMG, so you can invest pa konti-konti, matuto ka, and then magdi-DIY ka, ikaw mismo mag-invest para po sa sarili mo. You have to take action because no one else will do it for you. So walang mag-invest para sa sarili mo kung di ikaw. So wala di ibang mag-aral para sa sarili mo kung di ikaw. So you need you need to start and you need to learn in your own, and of course you need to be part of the company or community na kung saan tuturuan at i-guide ka para makapag-save at invest para sa future. Okay? So ngayon, mayroon kaming campaign on Protect. So kaya po, napakaganda po ng ating ginagawa ngayon. Namimigay po tayo ng libreng insurance. Dahil sa nakinig ka ngayon, tinapos mo itong video natin, so bibigyan po namin kayo or bibigyan po kita ng free 20,000 personal accident insurance. Diba? So, ang provider natin dyan is yung Manila Bankers Assurance. Ito po yung provider natin. So, ang qualification lang po dyan is makinig, di ba? And pwede ka rin magkaroon ng financial ebook. Ito yung libro kasi natin na ginagamit sa ah, pag-campaign natin, pag-share natin ng financial education natin. Ito yung libro natin, The Secret to Saving and Building Your Future. According to Brother Bu Sanchez, read the book and become your own financial education. So, get the free ebook. Pwede kang bigay ng or just type your complete name, email address, mobile number in the chat box for your policy. So, mabigyan ka ng policy ng personal accident insurance. Okay, so I hope you learned something this ngayong araw na to, and I hope mayroon tayong natutunan. Pwede kang mag-message po sa akin. Ito yung aking pangalan, Andres M. Ripalda. Again, I am a certified associate financial planner and a full-time IMG trainer and coach. So, associate financial planner and licensed financial educator, and one of the chief executive officer of IMG. So just message me for details. Pwede mo akong i-message na may Facebook and my Messenger. Ito po yung aking account, Andres M. Repalda. So, I hope may natutunan po tayo ngayong araw na to, and wag nating take for granted or ipagpaliban yung pagsisimula. No, pwede kang mag-message sa akin para i-guide kita on how to start no dito po sa IMG. Okay, so maraming salamat at God bless po ang lahat na nakinig po dito. Sumabuhay po tayong lahat. Just leave message below.